Mula ngayon hanggang ilang minutes mamaya, di-disconnect yung phone. Hindi, magla-lock yung phone, kaya mapuputol yung video natin. Ang tawag doon sa, I think feature siya ng phone, safety feature siya ng phone kapag ninakaw. Siyempre, di ba, pag ninakaw, itatakbo, di ba? Nakuha sa'yo, ganyan. Or hinold up ka, ganyan, di ba? Tapos, kukunin sa'yo para yung mga ano mo sa loob, yung mga content ng phone mo, ganyan, hindi manakaw or hindi mabura kagad yung ano, hindi mabura. Hindi mabura kagad yung hindi makuha yung mga ano mo, mga file mo, etc. etc. Ganun. So, safety feature niya siya. Safety feature ng phone. So, mamaya pag andar ko, madi-disconnect. Mapuputol yung video kasi hindi nga, ilalock niya yung phone. Yan. Yun ang kanyang safety feature. Ako, hindi ko pa alam kung paano ko siya ma-disable. Kasi pag din-disable ko yun, pag actual na nangyari, paano yun? Pag actual na nangyari, di ba? Eh di mananakaw yung phone ko. Tapos hindi siya mag-auto-lock pag din-disable ko yun. Especially kapag nalaglag. Di ba? Nalaglag, di ko alam, nalaglag, something like that. So, yung purpose niya, yun ang purpose niya. So, sayang naman yung purpose niya. Excuse. So, I'll have to think of something kung what can we do about it. Kasi pag din-disable ko siya, baka mangyari yung totoong purpose or reason bakit siya ginawang update. So abangan natin. It could be parang ano siya, parang kapag gumagalaw siya, umaandar siya. Kahapon round about this time or dito sa lugar na to siya nag-disable. Yan natin or nag-lock. Yan natin saan siya ngayon. Depende pala kung gaano ewan ko. Basta yun, abangan natin minsan dyan ako sa Francisville yun siya sa Francisville naglalak yung phone. Tapos pag nakalock siya, meron palang message, hindi ko lang nababasa, syempre nagdadrive ako, pero last time kasi nabasa ko yung message. Yun nga, sabing ganun the phone was locked because it might be being stolen, parang ganun. Well, kung may facial recognition man siya, hindi niya ako mape-facial recognition, naka-helmet ako, di ba? Tayin natin kung ilang minutes wala pa naman ako sa Francisville. Minsan pag mabilis ako, lagpas pa ng Francisville By the way, habang naantay natin mag-lockout siya, kanina bago umalis, ang ganit nitong akala ko nga dun siya sa vibration sa lubak, ang tawag dun yung rumble. Minsan kasi nagla-lockout dun sa sa Makapagal Bridge, di ba, malubak doon siya nagla-lockout doon siya nagla-lock kapag malubak. So I don't know kung anong feature niya, kung ano nagti-trigger ng feature niya na i-lock yung phone.
Ay, wait. Wait. Parang meron akong feature na alam eh. Na keep the phone unlocked kapag nakikita yung face mo. Oo, meron siyang ganun. Keep the phone unlocked. Doon ako titingin mamaya kung ano yung setting niya. Keep the phone unlocked. Hindi, wala namang kinalaman yun. Kasi, halimbawa, nanonood ka ng movie, naka-charge siya, naka-stand lang, ganyan, di ba? Excuse. Alam nga namang magbilang yun ng few minutes, di ba? Na sasabihin eh, uy, idle na to. Ano na to? Idle na to, baka ninanakaw na to. Ninanakaw eh, no? O idle na to, baka sayang battery. Baka tulog na to, ganyan. O baka AFK na to. Ilalak ko na yung phone, baka ganun, di ba? Ganun yung feature niya. Galaklabo ko, naipit yung tenga ko, dalawa, kaliwat kanan. Maya isin natin. Yung airsoft ko, ay hindi aking airsoft, yung kay kuya pala yon. Kay kuya, airsoft niya, pinagawa ko, tapos hindi niya dinala eh. Well, wala namang pagpraktisan dun sa apartment niya. Pwede lang for self-defense, di ba? Pwede naman. Kung kunin yan, walang magagawa. Pero habang di niya kinukuha, dyan muna sa bahay. Tsaka makapag-practice siya dyan sa bahay. Kasi di rin naman siya makapag-practice dun sa apartment niya. Bawal nga aso dun eh. Bawal nga hayop dun eh. At tindahan pala ng motor yun, yung katabi. Yan, usually by this time. Actually, minsan nakakarating pala ako ng Makapagal. Doon siya naglalak. Di ba ang random niya? Ang random nito eh. Anyway, so nasira yung airsoft. Pinagawa ko na yun, nasira na. Unfortunately, lagpas na ng 1 month. Kasi December 6 ko siya pinagawa. December 15 na ngayon. So, lagpas na. Pero sabi sa akin, gun ban ngayon, risky, padala. Sabi niya, pag nahuli ng ano yan, na checkpoint yan at nakumpis ka, hindi kami hindi namin papalitan yan, kumbaga. Hindi part ng warranty yan, kumbaga. Risk mo yan bilang owner. Kung papadala mo pa rin, sabi niya. Pero kung papadala mo, advice namin i-doble-doble mo. Pero pag minsan binuklat pa rin, wala na. At nakumpis ka, wala na. Tapos nagbigay siya ng option. So kung gusto mo, meron akong video. Sabi niya, i-send ko sa iyo yung video sa YouTube. Mga DIY yon. Baka mamaya matsambahan nyo, hindi na tayo mag-aabala magpadala. Yon. So having told that, habang inaantay ko yung video, binuklat ko na. Sabi ko kako para pagdating ng video nabuklat ko na. Pagbukas ko ng 3 tornilyo pa lang, Allen screw. May nalaglag na Phillips screw. Maliit na maliit, sabi ko. Nakakabit siya dun sa trigger. Yung trigger guard na yon, umuurong, pumipihit. Tapos sabi ko, kung pumipihit ito, baka ito yung reason bakit siya. Ang sira niya kasi, pagkasa mo, pumuputok agad. Delikado, di ba? May nakaharap sa tao eh. Yun ang issue niya. Kaya sabi ko, sige, tornilyuhin ko to, balik ko to, higpitan ko. Tapos i-reassemble ko. Pag-assemble ko, putok-putok na. Okay na. So, pero kaso, paalis na nga ako. So, mamaya ko pa siya talagang truly na testing. Or bukas syempre. Yan. Pero maganda na yung niya, performance niya so far. So far so good. Mga ilang putok din. Sa ako conscious tuloy ako na magputok-putok sa likod. Dahil nga gun ban nga. Ang tagal pala mag-gun ban, hanggang July daw, grabe. Sipin mo yan na. January to July.
7 buwan? Patay yung mga gunsmith industry. Kasi sa in-laws ko, yung negosyo nila, although namatay na si Kernel, si uncle ni teacher, yung business niya tuloy-tuloy pa rin. Ganun talaga. Meron talaga. Kumbaga sa construction kami, humihina kami pag tag-ulan. Although hindi naman totally nawawala, humihina kasi yung mga iba hindi makapagbuhos, ganyan, ilan kakasakit mga worker, ganyan. Tapos basta humihina kung ilang percent man pag tag-ulan. Yan. So ganun din sa gun ban, lalo na gun ban. Diba? Paano madadala nung owner yung baril niya kung hindi na siya authorized magdala sa daan, di ba? Mga mataas ng percentage ng mga parokyano ng shop is private personnel. Private. Kung meron mga bodyguard, ganyan, private pa rin yun, di ba? Oh, big bike ah. Oh, big bike ah. Oh, big bike ah. Oh, big bike ah. Oh, nakaliwa kaya to. Sundan natin si big bike. Oo. Pangkakaanan to ah. Yan. Lapad ng gulong, grabe. Cambio. Kaya, o pwede doon. Cambio yun. Yun. Matanda ang hilig na ang hilig na nagpapaliit ng side mirror. Ang hilig nila nagpapaliit. Pero pag nasita yan, bawal yan yung maliit na side mirror. Oh shit, teacher. Hindi ko masasagot yan, fuck. Sorry. Kailangan ko tumabi. Ayan si teacher. Kailangan mawala ang sound ko naputol. Nag-call. Nakakaputol pala yung call. Last time hindi kaya naputol, na-mute lang. Oh well. Grabe, naka big bike na yun. Naka Nike lang. Running shoes. Saka t-shirt. Naka-safety lang niya is yung helmet. Inabot niya na siguro yung go. O, andito pa siya. Tignan natin kung nasan siya. Teka, pinagbabawal na technique tayo. 27. Pinagbabawal na technique. Ano tayo lulusutan dito? Pwede na to. 16. Ang pinagbabawal na technique. Naputol. Tumawag na si teacher. Naka-off siya. Naka-off siya pag traffic. Or may feature siyang ganon, auto start. Pagaya doon sa Honda. Akas ng tunog, Sabi, lapad ng gulong na Ang laki Bilog na bilog. Ganun nga naman motor mo, mabobor ka sa traffic, Nakadrive na ba ako ng ganun? Ang na-drive ko, malala ko lang CC yun.
Yung panghagad, pampulis, pang ano, highway patrol, yung malaki. Honda. Ano 'yon? Hindi siya speed bike, hindi siya sports bike, ano siya? Ano ba tawag sa ganun? Yung ano, yung basta yung kagaya ng adventure. Adventure type 'yan, yung panghabol ng pulis. Adventure type 'yan. So, by the way, kahapon kasi noticeably na, hindi, for the longest time na ginagamit ko to ulit, noticeably na siya na ano, na unstable. Yan. And gusto ko na talaga i-check yung tire. So, chinek ko kanina, zero siya. Nasa zero. Yung pressure, believe it or not, zero yung pressure. So mamaya i-check ko ulit. Kaya pala pinagtataka ako bakit ganun yung kain ng gulong. So I've been running on flat for the longest time. Excuse me. Well, mag-check ulit ako ng pressure mamaya. Ginamitan ko ng pambomba sa bahay na merong tire pressure gauge. So, pinalagpas ko lang ng konti ng 30. Mga 35, ganyan. 33 to 36, ganyan. Tapos, sa likod, okay naman yung sa likod. Pero parang tabingi yung pito. Nasa 36 yung likod, ganyan. Nakalagay nga dito sa puta. Sorry. Meron kasunod sa likod Nakalagay nga doon sa gulong mismo 43 PSI. 30 plus lang nilagay ko. Sa 350 kilo o pounds. Ganon. 300 to 350 kilos o pounds kung ano man. 40 PSI. Di mababa na yung nilagay ko. Nababaan ko para para may konting shock absorber. So, tingnan ko ngayon kung maganda yung handling niya. Kung much better na. Observe ko ngayon. Kasi nangangalay ako yung nga reklamo ko dito, nangangalay yung kamay ko sa harap. Nangangalay yung kamay ko. So, yun chinek up ko yung gulong sa harap. Yun na lang, may pambomba ako sa bahay. Put pump yun, pero ginagamit ko kamay. Kasi pag put na dumudulas sumisikwat Kaya hinahan pump ko na lang. Kaya naman Ang galing ng big bike, meron din siyang ganong feature kagaya sa Honda. Kasi hindi ko siya narinig na nag-start Pag go, diretso under siya walang redondo. Kagaya sa Honda. By the way, chinek ko yung nito, preno. Duda kasi ako sa preno nito sa likod. Kasi nga nabagsak ko to sa tinalon ko to sa gutter. Hindi ko akalain na yung gutter ay yung preno tatama sa gutter. Isa yon. Pangalawa, nabunggo nga ito sa likod sa parteng preno. Tumagilid yung yung nayupi yung step nut, yung angkasan. Pinuwersa ko lang pabalik, mapantay ganun. So kanina kumuha ko ng pentel pen, yung yung whiteboard marker. Kumuha ko ng whiteboard marker. Minarkahan ko yung disc brake, yung disc rotor. Tapos inangat ko center stand, pinaandar ko nang hindi pinipreno. Nabura ilang beses. Nabura siya. Ngayon sinilip ko yung yung kapit ng ng disc. Tawag nun, yung brake pad sa disc rotor.
Halos magkadikit. Left and right. Magkadikit siya halos left and right. So, paano yan? No wonder na ano na tawag nito. No wonder na ano na nabubura niya yung pentel pen, yung ano tawag na? Nabubura niya yung whiteboard marker nang hindi pinipreno. I mean, normal ba 'yon? Hindi ko kasi nagawa 'yon nung inayos to, nung ininstall to. Hindi ko 'yon nagawa nung ininstall to. Kaya wala akong basehan na kung normal 'yon o hindi. I mean, kung normal, kung ginawa ko 'yon nung ininstall to ni JP at nangyari 'yon, syempre tatanungin ko siya. 'Di ba? Kasi ang haba ng proseso niya ng kalas-kabit hanggang ma-align niya eh. Mawala yung sayad eh. Or at least wala masyado. 'Di ba? Kasi kung maandar siya ng may sayad, kahit bahagya, iinit yung preno. Delikado yun malumusot, di ba? Mahaba biyahe mo, tapos yung preno may sayad, di ba? Ngayon medyo hindi na kasing ingay nung garalgal ng gulong kaysa dati. Ngayon nabombahan ko na. Tapos overtime, observe ko yung kayod ng pudpud kung mababago ngayong nabombahan ko na. And check ko ulit yung tire pressure pagdating dun sa school or from time to time pag nasa bahay. Kasi baka mamaya may butas ito. Yung ano yun eh, meron tong yung tire flat, tag nun? Yung slime, yung anti-flat na liquid na fluid na yung yung chemical na binobomba sa gulong. Meron to. So, pwedeng mape-prevent niya yung ma-flat na instantly, pero baka mamaya may butas talaga. Tapos nasingawan na, alam niyo yan. So, gusto ko malaman kung all good pag uwi, ganun pa rin yung tire pressure o sumisingaw na talaga. Kasi kung sumisingaw na talaga, kailangan na ma-vulcanize. Hahanapin natin yung butas. Hindi ko pala nagawang paikutan ng sabon to. Ang binombahan ko. Yan. So next time check. Tatry ko yung paikutan ko ng sabon. Especially kapag nag-zero, bumaba ulit yung tire pressure. Yan, nangangalin na naman ako. Although hindi kagaya ng dati. At for some reason, tuloy-tuloy yung recording. Hindi siya naputol. Lubak yun Yun, medyo nakakapagtaka. Anyways, kanina matigas itong silinyador. Tapos nung ko, sabi ko lalangisan ko, maganet. Sabi ko yun? Naririnig ko dito sa parteng dito sa mismong handlebar, kasi may parang dito yung mechanism na humihila dun sa kable. So tinry ko lang hindi kaya. So nung kinalas ko, pero nagkakaskasan na bakal sa bakal. Sabi ko ganun, kaya magaralgal. Tapos nilagyan ko ng grasa, so umayos naman nung nilagyan ko ng grasa. Tapos pinatakan ko na rin ng langis yung kable para suabe, ganyan. Di ba, ma-maintain mo siya ng de oras. Walang pumupwesto dito sa gilid, pinakagilid na to kasi sakto to sa lubak ayun sakto sa lubak. Time check, 4 o'clock. Pinakahapon na to Eto pa. Di nilagyan ko na ng grasa Pag salpak ko, hindi na siya mapihit.
Sabi ko, patay. Di kinalas ko uli. Actually, kinalas ko na pati yung panel dito sa harap. Ang tawag nun? Yung isang buong panel sa harap. Yung kinakabitan ng ilaw. Yung kinalas ko na rin yun. Para masilip ko yung mechanism sa harap. Wala naman ako nakitang problema. So, kinalas ko ulit yung kinabit ko. Yun nga, yung mechanism na humihila ng kable. Yung pala, pumasok siya doon sa loob. Yung mismong sukbita ng ng kable, yung lock ng kable pumasok doon sa loob ng mechanism. Kailangan lang pihitin ng konti para lumabas. Tapos saka totornilyohan, ganon. Spring operated naman siya eh. So ganon ginawa ko, nice na uli. Sipin mo makakagawa ka ng ganung bagay wala ka namang alam sa ganito. Maaayos mo ng oras kasi kinulikot mo ganon. Pati yung airsoft nakulikot ko, ganon, di ba? Naayos ko kasi binuklat ko ng gano'n. Mali ko ba sa airsoft na yan? Kasi dati parang na-inspire tuloy ako. Ano kaya buklatin ko yung AK ko. Yung AK ko kasi na yan, putek, pag naayos ko pala yun, ang saya. AK ko kasi na yan, binili ko sa ka-office mate ko. Bili ko lang dyan 3.5. Mahal ang bilhin niya daw dyan kasi Tokyo Marui yan, branded yan eh. Tokyo Marui ang 1970s pa yan. Yan ang nag-pioneer ng airsoft. Parang pang practice daw talaga yan sa military. Anyways, yung binili ko yan sa kanya nasira. So parang yung warranty kasi niya sa akin, sige pag nasira ako mag-aayos. Kasi siya lang daw nagkukulikot niyan. Aknang tipaklaw, nangyari na naman Kapag nangyayari pa naman siya, hindi mo na siya pwede fingerprint unlock. Kailangan yung code mismo i-enter mo. So napaka-random anong trigger? Nung una umaandar, ngayon naman naka-pirme ako, nasa stoplight ako, saka siya nag-trigger. Very very random. Wala tuloy yung kwento ko, hindi ko na saan naputol. Ano nga ba kwento ko? Yaan nyo na nga. Yung airsoft. So yung kasamahan ko, hindi ko alam saan tayo naputol. Basta meron akong airsoft AK-47. Tokyo Marui branded yon. Nabili ko yun sa ka-teammate ko, ka-office mate ko sa BPO dati. 3.5 lang benta niya, second hand. Tapos may issue, inayos niya na. Sabi, inayos ko na yan. Medyo rugged lang, sabi niya. Hindi nga rugged tawag niya, sabi niya weathered. Weathered yan, gamit na gamit. Kumbaga, yan ang maganda, mga weather. Sabi ko, mga rugged, ganyan. So, tinanggap ko naman, binili ko 3.5. Nung nasira, tinawag ko sa kanya. Sabi ko, nasira pre, sabi niya. Sabi niya, ganito gawin mo, kalasin mo, blah, blah, blah. So, anong instruction niya, sinunod ko lang. Nung nakalas ko na yung mga spring, mga tornilyo, mga bearing, ganyan. Putik na na ako. Kumbaga na-shock na ako, putik. Hindi ko akalain na hiwa-hiwalay ko siya ng ganon. Alam niyo na may mga parang spring ka na nakalas, di ba? Parang bigla mo na lang nakalas yung spring, parang ninenervyos ka, paano mo ulit ibabalik. Lalo na yung spring na cone, di mo alam kung pag ganito o pag ano, no? Basta anything na may spring, nakaka-nervyos eh. Lalo na pag tumalsik, tapos pumalas. Yung sa keso nga, may part doon na nalaglag, hindi ko na nahanap. Ang epekto niya, kapag nag-unlock ako ng upuan, mano-mano ko na siyang ipipihit pabalik. Dati kasi automatic yun eh, may spring siya eh. So, wala nang spring, mano-mano ko siya ibabalik. Yun yung epekto nung nalaglag yung spring, tumalsik yung spring na hindi ko na nahanap. So, ganun. So, anyways, yun nga si airsoft, ganun nangyari. Nakalas-kalas ko na, gaya ng instruction niya. Kalas-kalas ko na. So, nung nervous na ako, sabi ko hiwa-hiwalay na, nakapatong sa table. Paano ko to ibabalik? Sabi ko ganun. Hindi ko man lang napicturean na pinagkakakalas ko. Mechanism yun ng Tokyo Marui na tag nito, na airsoft, na AK-47. So, pinicturean ko yung pinost ko. Sabi ko, pre, nakalas ko na. Paano nga ulit ito ibalik? Nakalas ko na as he instructed. So sabi niya, wag mo na lang galawin, takpan mo para wag mabasa ng ulan.
Tapos ano, punta ako dyan, punta siya sa amin, inayos niya. Para lang siya nag-assemble ng totoong baril, pak 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 pak, pum, krrr, ayos. Sanay na siya kasi nga matagal na sa kanya yon, tapos lagi nasisira, inaayos lang niya ng DIY. Ayos na naman. Naisip ko tuloy, subukan kong buklatin kasi wala nang pag-asa eh. Bibili ako ng parts ng sinasabi dun sa gumawa ng airsoft ni kuya, 8,000, parang from China pa o Japan pa yun, kung somewhere sa ano yun. Tapos biro 8,000, 8,000 nakabili na ako ng China na airsoft. Ganun. Kasi yan, ang dami ng upgrade niyan. Pag Armalite kasi, kapag yung semi-auto tsaka auto, mababa lang yung ano, mababa lang yung FPS. Kung mataas na yung 450 ganyan. Meron kaming katropa na ano, na makulit mag-upgrade. Ano niya, na-upgrade niya, napapataas niya. Hindi ko maalala kung hanggang saan niya, napapa 500 FPS niya nga eh. Ang taas na nun para sa ano, sa rat-rat Yun abot yan ng 500 FPS sa rat-rat. Yan lang kasi, syempre, kapag yung upgraded siya, tapos ang makina niya pang ganong FPS lang, 380 lang, may chance na mabasag yung casing, ganyan. Kasi kung ano yung mga pinalitan niya, spring, kung ano hinigpitan niya yung tubo, basta anything na ano, magpapalakas. Ganun. Naisip ko tuloy, buklatin ko, wala na naman pag-asa eh. Parang display na siya, subukan ko buklatin. Tingnan ko baka makakita ako sa YouTube na ano, na mga DIY na ano, repair na ganun. Ganda, ganda na AK. Tsaka yung tunog niya, AK, mala AK talaga. Ganun, tak ganun. Meron siya talagang effect na mala AK-47 yung ano, yung putok. Ganda. Tokyo Marui. Napapasok ngayon. Daya. Kasi pag magwalis niya, ano kaya ibon to? Nasa kantin daw si teacher. Wala ba? Practice tayo dito ng ano, ng antag nun. Practice tayo ng banking. Kaya mag-banking oh. Kaliwa, kanan, oh, na banking oh, devil's corner devil's corner puk, may bato, kaliwa, kanan. Natin si teacher. Okay, see you later, bye.